Yon, welcome to the Puerto Podcast, conversations that move the city forward. Today, meron tayong guest. Actually, malapit sa puso ko itong pag-uusapan natin ngayon kasi it's all about food. And today we have Chef Jason Fini Cruz from Culinary Bistro. Chef? Hello, hi. Yes. Hey, kamusta? Sige, Chef. Nice to stay here pala dito sa podcast. This is my first time also in podcast. And I'm so excited you invite me here. Of course. And then it's an interesting conversation. You mentioned to me na you love food. Yes. You're from Bulacan. You have From discussion, Cavite. Yeah. So interesting. Yeah. Food is a life. Tama, Chef. Eto, Chef, wala nang intro. Ano ang background mo, Chef? Okay, background ko, there are many people also told me na nag-aral ka, chef eh. Posibleng hindi ka nag-aral ng kolehiyo. No, hindi. Ang story ko is, school bukol ako. Hindi ko alam kung graduate ako ng high school. But the thing is, nagpursige ako sa buhay ko. Hindi porkit na wala kang na puntahan o college degree. You know what is, ano yan eh, diskarte. Kahit tapos ka ng kolehiyo, marami kang degree o marami kang PhD o whatever na nakuwang diploma, kung hindi mo rin gagamitin talaga yun sa tamang paraan, tsaka diskarte. Marami din akong mga nakita rin na mga college degree din na mismo na naging tambay. Mga ka-batchmate ko, tambay, yung mga ano. Maganda rin pag meron kang ano talaga. Diploma. Diploma. Tama. Kasi yan ang pangarap din ng magulang ko. Na magkaroon kami ng diploma. Tama. Yan, kasabang palad. Ako lang talaga yung hindi nag-aral. 8 kami, kapatid. So ako lang talaga yung... Was it hard? Way back? Yeah, it's hard. I mean, yung start ko, 16 years old ako, nagtrabaho agad ako, dishwasher sa Diamond Hotel. Oh, wow. So, wala akong pinipiling wala akong pinipiling trabaho. Sabi ko, okay lang, basta kumikita ako. Kasi wala naman akong Pero naging motivation ko sa sarili ko. Ay ko, ba't kaya ganun yung mga chef? Naglalakad dun sa kusina, naka-chef uniform, nakatok. Sabi ko, hindi habang buhay, ganito ang gagawin ko. My goal is, 1, I want to be like that. Okay. Magluto, maganda uniform. To be the captain of the kitchen. Yes. Yun kasi magkaroon ka ng goal mismo sa sarili mo. Graduate ka man o hindi, o may pinag-aralan ka. Marami rin akong taong nakasama rin lahat. Doktor, nag-shift ng culinary, nag-shift ng kitchen, naging chef din, naging owner. So wala talaga 'yun eh. Wala pinipili yung yung career mo. Ikaw gagawa talaga. Tama siya. Hindi magulang mo. Tama. Your parents is also a guide. Yes. But the thing is, ikaw gagawa ng future mo eh. Yan yung parang sabi nila buntot mo, hila mo. Yes, yun. Yes, Salitang Bulacan, di ba? Bulacan, So, yun. Nagpursige ako. I work in dishwasher. Nagpunta ako sa housekeeping. Inikot namin yun lahat. Naintindihan ko yung whole picture ng hospitality. Ngayon, sabi ko ganun, 8 hours sa dishwasher, 8 hours sa kitchen. So, trabaho. Wala akong piniling oras dun. Nag-invest ako, alam nyo ko saan. Sa skill. Yun. Yun kasing skill na yun, hindi mababayar ng anong pera. Tama yun, chef. Tama. Kailangan mag-invest ka ng oras, panahon, para matutunan mo isang bagay. At kailangan mahilig kang magtanong. Kasi ngayon, nangyayari, tira ng tira, pero hindi marunong magtanong. Yun, tama, chef. They think also is, akala nila tama. Pero yung mag-guide sa'yo, yung mga taong merong experience. Sabi nga ng chef ko dati, is one of my mentor. Sumulangit ng mga kaluluwa. Sabi niya sa akin, I have time for you to teach. But this one, soon, if I'm die, only one request. Pass my skill, what you learn from me. Yun. Parang pay it forward. Yes, you have to. Yeah. So, kailangan ibalik mo din. So, it's time na siguro ito yung binabalik. Ngayon,
balik tayo dun sa sa career ko. I work 16 hours, I work hard, and then sooner or later, nakikita ko yung payback. Kita mo yung salary, yung position ko tumataas. And then hindi ako marunong mag-English nung araw. Okay. Wala. Totoo ba, Chef? Oo. Parang nga ako mag-English ka doon last time. No. Hindi talaga. I mean, Okay. Tama, learning non-stop. Dapat ganun. Continue habang buhay ka. Yes. Pag hindi mo tinulungan sarili mo, hindi ka magiging successful. Totoo yan, Chef. Walang tutulong sa'yo ibang tao kung hindi ikaw. May tutulong man sa'yo, pero yung mga taong tutulong sa'yo para umangat ka, makinig ka. Tama. Tsaka, kailangan makakita sila ng potential sa'yo. Yes. And that's through your harnessing your skills. Di ba? Yung laging continuous learning. Oo, kasi ikaw, like, makikita mo ba magiging director ka o magiging successful photographer o whatever you have career right now, hindi mo matututunan kung wala ka ring mentor. Ay, totoo yan. Chef, tama. Tsaka, Chef, sa akin nung una, yung pera hindi ko inisip yan. Kasi it will come with the skills na matututunan mo. It will come. Eventually, it will come. Time will come. Time will come, yeah. Only thing is invest. Invest. Mag-invest ka sa oras, panahon, at makinig ka sa taong may experience kasi hindi mo matututunan lahat itong nangyayari sa atin dalawa kung wala rin nagturo sa'yo. But you have to pay back them also. Kasi isipin mo sila lagi na kung hindi ako magiging ganito, tignan mo din kung saan ka galing. Tama. Kasi pag hindi mo tinignan yun, alam mo yung kalapate, mataas ang lipad. Pag tinerador, baksak ka. Bagsak. Kung ganong kataas, ganong kasakit yung bagsak mo, Chef. Tama. Hindi yan. Dalawa lang yun. Patay ka o ano. Oh, yes. Ang ano yan, lesson thing is, sa mga kabataan, alam mo, magagaling ng mga kabataan ngayon. Matatalino Yes. because of the technologies. I agree. But right now, kulang sila sa sa mentoring, yung reality. Yes. Iba, ako ang principle ko ganito Ang school is a guide para matuto ka. Tama po. Pero hindi mo matututunan yan sa labas yung mga technique. Yes. Tama. Diba? Tama po. Kasi sa school, tuturo sa'yo theory yan. Yes. Guide yan, may libro, lahat-lahat. Pag sinundan mo yon, okay. Tama. Pero meron kasing outside technique Parang pagluluto yan. Parang street smart, Chef, no? Hindi mo matututunan sa school, pero sa labas, Oo. may mga technique na hindi mo pinagbabawal na hindi mo matututunan. Oo, kasi iba yung... Minsan kasi meron kasing tinatawag na ito yung sa school by the book. Yes, sir. Yes, Then sir. after that, pag ginawa mo by the book ka, kahit sa recipe, kumuha ng recipe book, kopyahin mo, lalabas yun hindi. Kasi hindi tinuro sa libro yung technique nung ginawa ng tao. At saka at the same time, pagka ganun, iisa lang lasa kayo lahat. Oo. 'Di ba? Walang angat na parang, kasi by the book kayo Oo. Pero yun nga ikaw mismo gagawa talaga ng ng recipe ng buhay mo. Yan ang maganda. Hindi ibang tao. Tama po. Ang ibang tao is a guide to teach you, but the reality is yung ikaw gagawa talaga ng partner. I've been already in the hotel industry na for almost 23 years in a hotel. Nag-retire na ako. Sabi kong ganun, bakit ngayon ko lang naisipan mag-restaurant? Sabi ko, Actually, yan yung next na tanong ko sa'yo, Chef. What made you decide na gusto kong mag-chef? Was there a particular dish na natikman mo or... no, kasi alam mo sa pagluluto, bilang isang kusinero, isang chef, kasi love and passion yan Tama. Yang dalawang bagay na yung recipe yan, yan ang pinaka-recipe ng buhay mo pagdating sa kusina. Kasi love you what you're doing. Diba? Tama. Yung passion mo, yung eagerness mo doon na kailangan maging maayos, maging perfecto because of love and passion. Kasi kung wala yung dalawang yun sa buhay mo, you cannot be successful. And I guess it applies to other aspects of Yes, of course, sa photography, videography. You have to have the passion and the love
para makuha mo yung goal mo. We are artists. Yes. Both of us. Yes. Cooking is also art. Yes. It's a color. Tama. It's a recipe. It's a flavor. It's a technique and combination of each flavor. Tama po. And the photography is combination of lights, Yes. cameras, yes. and the models, yung pag-upo ng art mo, diba? Tama po. Everybody is artist. Pero dapat hanapin mo sa sarili mo kung saan ka talaga. Tama. Sa kusina, ito yun. Sige po. Sa pag sa kitchen kasi, meron dyan napipilitan lang. Totoo yan. May napipilitan lang dyan kasi madaling pasukan ng trabaho. Kasi sa totoo lang, sabi mo marunong ka magluto pwede kitang hire. I-hire kita. Pero kung wala kang interest sa passion and love dun sa hinahanap ko, lagi ko sinasabi, kung hindi nyo ito linya at hindi nyo field, find yourself exactly na mag-grow kayo. Tama. Kasi sasayangin yung oras at panahon nyo At yung oras ko at panahon ko masasayang din. Tama. Yung skill ko na ituturo sa inyo at hindi rin tayo magkakaunawaan. Tama, chef. Mas better na hanapin mo yung sarili mo kung nasan ka. Ang ganda nun. Diba? Tama, ang ganda nun, Kasi chef. pag marami kasi nami-mislead Pag nakita nila naka-chef uniform, akala nila chef agad sila. Tama. Diba? Meron ka lang... Meron ka ng chef talk, hat, whatever things, no? Ano lang, makapag-chef uniform. Tama. Kami nung araw, hindi. We need to earn that uniform. Yes. Paso, sugat, Tama. mura, lahat ng inabot ng sarili ko, natanggap ko. Pero sa akin kasi, murahin mo ako ng murahin. Pero kukunin ko lahat ng kaalaman mo. At yun ay tatanggapin ko lahat ng pagmumura mo. Pero yun mismo, ako magkikredit yun Tama. Pero wag mo lang ako sasaktan. Tama. Ibang usapan yun. Siguro yun yung pagkakaiba ng iba, chef, no? They don't set aside their pride. Kasi kalimitan ng mga ma-pride. Kahit sa larangan sa industry namin, marami ma-pride. Feeling nila, ang ganda nung gawa na nila. Ngayon, pagka magko-comment ka ng konting di maganda, i-defend nila. Yun yung mga taong hindi marunong sa criticism. Criticism. Kailangan ano yun Open ka dapat no? Tsaka dapat yung critics na yun, hindi mo dapat tignan bilang pagbaba ng dignidad mo. Tama. Gawin mo inspirasyon siya. Yes. The more na meron sa akin dumidikdik na against with me or meron sa akin mga naninira o whatever, mas gusto ko yun. Tama. Alam mo kung bakit? Hindi nyo ba alam, nagiging kalakasan ko kayo imbis na maging kahinaan ko kayo. Yun ang, tama. Diba? Pero mahirap yan sa iba, chef. Mahirap. Depende sa isang tao how you deal with it. Yes. Kung paano mo i-absorb Actually, skill din yan Yung pag-absorb ng mga criticism, skill yan Kasi you cannot become successful. Pero, chef, yung maiba tayo ng konti, no? Nung nabisita kami dun sa resto mo, Osteria, right? Osteria. Sa Luis. Merong distinct taste yung mga natikman namin doon na parang hindi namin pangkaraniwan natitikman kahit nasa Manila ako. So, what's your difference? Yung style? Ano yung style? At saka saan nanggaling itong yung lasa na to? Ano yan? Sa pagluluto, ngayon is modern cuisine. Gastronomy cuisine lumalabas. But the real thing, the foundation, sa pagluluto, bumalik ka sa basic. Tama. Lagi naman kasi nagsisimula sa basic Tama. Wag mo gawing hangad agad yung maging maganda yung plating mo. Plating, art yan. Pero yung flavor, at saka yung pagpili mo ng recipe. Ang difference namin, yung sinasabi mo nga nung wala doon sa Manila, yan kasi yan ay pinag-aaralan. At yan ay bilang isang kusinero, tinitignan ko maigi mismo, ito ba ang flavor nito is tama dito or hindi pwede dito. Tama. Kasi lagi mong tatandaan yung four elements of taste, yung sense mo. Ito bago to Eyes. Sige, okay. Paningin. Yung pang-amoy mo. Yung panlasa mo. And also, yung creativity mo. Oh.
yung magiging ito ba ay possible or huwag kang matakot magkamali dun sa lasa. Kasi pwede mong ulit-ulitin. No, hindi, sometimes yung mga aksidente, chef, di ba? Minsan yun, diba? Yun ang di ba? Na hindi mo na-expect na, uy, ba't nagustuhan ng mga guests? Lagay ko nga ulit, uy, ang gasa diba? nagustuhan. Diba? Nahulugan mo lang ng cheddar cheese na aksidente, na iba yung lasa. Diba? Actually, walang maling recipe. O sige, yan, maganda yan, chef. Sige. Ito yan. Walang maling recipe. Kahit sa adobo, kahit anong huwag mo lang haluan ng asukal. Iba Magiging yun. dessert na yun. Diba? Yung adobo, nilagyan mo asukal, dessert na siya. Walang ganon. Alam mo, ang kusinero, yan, creative yan talaga mismo. Sinasabing, bakit itong sisig bakit iba to sa iba? Tama po, tama. Nagkamali ka ng isang ingredients doon. Pero hindi mali yun eh. Nag-iba lang yung lasa, pero pwede. Pwede, Kasi walang maling recipe. Kasi lahat na recipe is pinaghalo-halo lang yan eh. Kinumbine lang yung flavors ng 4 elements lang din naman yung nilagay nila doon. But the thing is, nakapag-create sila ng maganda. Yes. At saka nag-evolve yan. Oo. Kaya kita mo nagkaroon ng gastronomy, Yes. nag-evolve, di ba? Yes. Because of the evolution of culinary arts. Yun. Pero chef, no, what's the role of tradition and innovation sa kitchen mo? Sa amin? Sa inyo? Sa amin kasi is we bring different concept. Ang goal ng Culinary Bistro is create a different concept of restaurants. Gusto namin merong bago, mapupuntahan ang ating mga taga-Palawan na ating local. And also, we cater also the tourists. Ayun. Kasi ang mga turista, as a 23 years in industry, minsan naghahanap ang turista ng comfort food nila. Tama po. Tama. No, hindi naman sa atin yan itatry ng mga foreigner yung pagkain natin. But still, if they long staying dito sa ating Pilipinas, naghahanap ng kanilang pagkain yan. Tama. So ngayon, tayo dito sa Puerto Princesa, isa yan sa mga goal ng Culinary Bistro is create more restaurants, different variety, and signature restaurants. It helps also sa tourists and jobs and also taxes and also help the community also. And our social responsibility ng Culinary Bistro is to help the farmers and community. The farmers, fishermen, yung mga nagtitinda sa palengke. Kaya ako, hanggat maaari, we avoid imported items. Yes. And in Cantina Los Puerto, all ingredients dyan is local produce. Lahat yan binibili ko sa palengke. Ako namamalengke. So that's why I know the quality of the food is talagang fresh. We never stock our item. And then, siguro meron din kami mga imported. Of course, i-flavor mo rin siya. Iko-corporate mo doon. But the thing is, na dun yung panlasang Pinoy. Yes. Actually, chef, yan yung susunod kong tanong sa'yo, no? Alam naman natin sa Puerto, medyo ang hirap ng mga ingredients. Kasi Italian yung atake nung Ng Luis. And then yung kantina, Spanish-Filipino. Yes. How hard is it na makakuha ng mga authentic ingredients? Hindi naman mahirap. Kasi you can ship naman from Manila. Okay. Ang kailangan mo is yung menu gagawin mo naka-inline doon sa market kung ano yung available dito sa Puerto Princesa. Kasi bakit? Tulungan mo yung mga tao. Tama po. Di ba? Na-corporate siya doon sa Italian restaurant. We buy some imported kasi hindi ka magiging Italian restaurant kung wala kang cheese at cold cuts. Pero yung nasa main course namin at mga pasta namin is mga local produce yun. Wow. Dito yun, lahat. Yung seafoods, yung karne, yung manok, dito yan. Gulay, dito yan. And also, we helping also other... Alam mo, hindi ako bumibili sa palengke na Alam mo saan ako bumibili? Alam mo yung mga nagtitinda dyan sa mga kanto-kanto. Yung parang talipapa. Kasi yan, wala sila opportunity to go to the market na magbenta. Humahangudan sila. So kahit mataas yung presyo niya, tatawad ako ng konti na alam ko naman presyo. But
nagkaroon ako ng isang suki na doon ako bumibili. Alam mo ba ano nangyari? They say thank you to me. Oh, yeah? Naging maganda ang kanyang business, naging maganda ang kanilang buhay. It's a testimony din sa kanya na nagpapasalamat siya sa akin dahil natulungan siya ng business ko doon. That's Umangat good. siya. Oo, tama. Yun yung goal namin. Yun ang goal ng Culinary Bistro ng Luis at Cantina. Tulungan yung mga maliliit. Kasi yan yung may pangangailangan eh. Yung nasa palengke, mga pangangailangan din nila. Sila yung pinaka-main produce. Ahango yung ibang tao para lagay dun, ilapit yung tindahan dun sa kanila, sa community nila. Of course, mataas yung presyo. Pero ako, ginagawa ko, tinutulungan ko yun. Kahit yung mapadala ako, magkano yan? Isa yung talong, 120. Sa palengke, 100. Sige, bilhin ko na. Tama, oo. Kasi sino ba yung 20 pesos? Tsaka hindi ako tumatawad pagdating yung mga, alam mo yung matanda na. Oo, mahirap. Oo, totoo. Sino matanda na naghahanap buhay pa, diba? Correct. Yun lang yung maaring kinabubuhay nila. Di ba, chef? Pero, yun nga, chef, nabanggit mo rin yan, no? Siguro may mga, in the future, may nag-iisip din na dyan na teenager na gusto magtayo ng resto, magtayo ng ganito. Ano yung sa tingin mong pinaka-challenges na pwede nilang makaharap? Based on your experience. Ngayon kasi, ang labanan ngayon, diploma. Hindi katulad nung araw. Tama. Nung panahon natin ng 90s, wala tayong technology. Correct. Ngayon, ang labanan ngayon sa mundong, itong irang to, is kailangan may diploma ka. Actually, yan yung isang bagay na nalulungkot ako. Na bakit ganun? Yung panahon namin, walang culinary school, pero ito kami. Tama. So, Mas magagaling pa. Based on my opinion, ha? On my opinion, chef. kahit mga lumang kusinero, tanungin mo eh. Wala naman sa amin yan dati. Experience lang, natuto lang kami sa mga mentor namin. Ngayon, ang labanan kasi ngayon, diploma. Naging commercial. Yes, tama. Pero pag in reality, tanungin mo ang mga kabataan ngayon about basic method of cooking. Mga nag-aaral sa culinary, pero tanungin mo, nakaka-disappoint na bakit ganun? Ano nangyari? Nakaka-ano sa amin? Ano nangyari? Pero the thing is, wala eh, nandiyan na eh. Nandiyan na, tama. To inspire these people, graduate ka man ng culinary o hindi, o graduate ka ng hotel management, the thing is, tanungin mo yung sarili mo. Ito bang pinasok ko to? Ito ba yung magiging career ko for the future? Ito ba yung aking career path? Ako ba ay mag-grow dito? Tanungin mo lagi yung sarili mo. Ito ba yung gusto ko? Kasi mamaya, mamislead ka. What I earlier, kanina, no, una nating discussion, kailangan kasi alamin mo muna yung sarili. Tama. Katulad, me, after 23 years, saka ako nag-isip na mag-business. Sana noon pa. Yun nga. Ngayon, hindi pa huli. Nag-retire na ako eh. Tama, chef. Pero nangyari, ganun din. Ganun din yung stress. Mas matindi pa. Mas matindi pa kasi owning a restaurant. It's hard to beat. Mahirap yan. Sa mga kabataan, pag-isipan nyo muna kung ano yung gagawin ninyo. Walang problema mangarap. But the thing is, kailangan nyo ng pagtiyagaan, tapos lagyan nyo ng pagmamahal, at mismo passion sa sarili ninyo. Love and passion. Yan lagi tatandaan nyo. You become a successful. Yes. Kung meron kang degree o wala, nasa sayo yan kung paano mo discover. Tama. Actually, yan, babalik ko rin sa kasabihan nung nanay ko parati sa akin. No? Pag lumipas ang panahon, hindi mo na kaya ibalik. Meaning, kung yung puso mo ay alanganin sa larangan ng trabaho na to, huwag mo nang pasukin. Kasi baka tumanda ka dyan, maisipan mo na lang, hindi pala ito yung gusto ko. Huli na ang lahat. Nasa huli ang pagsisisi. Tama, lagi na andyan yan. Kaya dapat palang, alamin mo kung ano yung gusto mong mangyari sa sarili mo. Tama. Huwag mong pigilin na express mo yung sarili mo. Yes. Hanapin mo. Sabi nga ng nanay ko sa akin
unang sahod ko, sabi ng nanay ko, binigay ko yung sahod ko sa kanya. Nag-sorry ako, Mami, sorry. Pero ito yung sahod ko. Huwag mong bigay sa akin yan, nak. Sabi sa akin. Bakit? Yan ay para sa future mo. Kasi mawawala din ako sa mundo. Mas imbisan mo yung future mo. Tama. Kasi kami ay guide lang para sa kinabukasan. Hindi mo kami obligasyon. Ang ganda. Hindi mo kami obligasyon para buhayin. Tama. Binuhay ka namin, minahal ka namin, at binuo ka namin para makita namin yung mali namin na ginawa namin sa buhay. Makita namin sa'yo na maging successful ka. Yun, no? Yun Ganda, ang no? pinaka... Medyo kinilabutan ako doon, chef, ha? Ang ganda, That's my mom told me. Kaya tinuturo ko din sa anak ko, direct, is, hindi mo kami obligasyon. Ayan. Kayong mga kabataan, I want to ma-inspire kayo sa taong more on experience. Because that more experience na person na yan ay magiging successful ninyo in the future. At wag nyo silang talikuran. Tama. Balikan nyo sila to say thank you. Yes. Go back to the roots. Yes. Chef. Because you are seeds. Yes. Oo. But the person giving you a water, that is your mentor. Hello. You cannot be Yes, you sir. cannot be a plant without water and Tama. and soil. Yung nag-alaga sa'yo, balikan mo. Kaya nga may prutas eh. Tama. Yun yung pagbabalik mo doon sa tao na nag-alaga sa'yo. And then you pay it forward. Yes, of course. Importante yan Tapos ibalik mo din, turo mo din Yes. sa iba. Yan sa inyo mga sa mga kabataan. This inspiration na sinasabi ko sa inyo. Huwag niyo sabihin na gayahin niyo ako. Huwag kayo mag-aral. Hindi, mali yun ha, mali. Mali. Sumunod kayo sa magulang ninyo at alagaan ninyo ang magulang ninyo, respetuhin ninyo kung paano kayo pinalaki. And then, dalhin nyo sa labas yan, yung natutunan nyo sa bahay ninyo para mag-grow kayo. And yung ganung bagay, I'm telling you 100% magiging successful kayo. Kaya kayo, hindi ko napagtapos sarili ko. Pero ibibigay ko sa buong buhay ko sa pag-aaral ng anak ko. Kasi ayoko matulad sa akin. Tama. Same my parents also. No proper education. But they are very successful business and entrepreneur. Mga parents din namin at mga kapatid ko. Yun lagi sinasabi sa amin. Wala kaming pinag-aralan pero gusto namin makita kayo. Walang masamang magulang na gusto maging successful ang mga anak. Tama. Kayong mga kabataan, gusto ko is ma-inspire kayo sa akin. Yung love and passion ko sa career. At minahal ko yung trabaho ko. At minahal ko yung profession ko. At nirespeto ko yung sarili ko bago ko respetuhin ng iba. Yun. Yun ang importante. That's the more important. Hindi, tsaka sa pagsasalita niyo, chef, ramdam eh. Ramdam yung talagang pinagdaanan niyo. Oh, struggle yun, Isla- Brad. Yung Ramdam panahon eh. kayo, natulog ako sa palengke. Natutulog ako sa bahay ng barkada ko. Wala akong pamasahe. Nagwa 1, 2, 3 nga ako sa jeep eh. Hindi, kaya nga ngayon, no bullshit to, chef, ha? Ramdam ko yung every word na lumalabas sa inyo and then you paying it forward. Actually, ang kasabihan nga dyan, chef, ang kapalaran ni Juan hindi pwede maging kapalaran ni Pedro. No. Pinalad lang kayo dahil nag-struggle kayo and then pinagbutihan nyo, but it doesn't mean na makukuha din ng mga, alam mo, sabi mo, ayoko na mag-aral, si chef pala hindi nag-aaral. Hindi mo mali yun. Mali yun. Kasi si chef, si Ara, yung guest namin kagabi, ganyan din, hindi siya nakapagtapos, wala siyang diploma. Pero may naitayo siyang 8 businesses. Pero ang sabi niya, ang take ko naman doon kay Ara, ang ganda nung sinabi niya, kung may diploma ako, baka it would have been easier. Mas madali siguro kung nagkaroon ako ng diploma tapos finalo ko yung path na gusto ko. Kumbaga, hindi ba, kasi pag wala kang diploma, parang you work twice as hard. Yan yung yung remedy ng tao, ng Pilipino.
Ang gusto lahat ng magulang, makapagtapos ka. Yes. Pero ang nangyayari, minsan nabubuntis, nakakabuntis. Yes. How difficult to parents yung ganun nangyari. Hindi mo pwede sisihin yung anak mo eh. Tama. Yung kay, yung nga, sa friend mo, si Ara. Yeah. be thankful. Mm-hmm. Kung naging graduate siya, baka hindi siya. Yes. Baka ibang pwede rin. ibang Path yung napunta niya. But, everything's blessing. Yes. You don't have to know about your, yung magiging, magiging kinabukasan mo. Yes. Hindi, wala sa palad mo. Wala. Tama. Kung hindi yung sipag at tiyaga mo lang talaga. At yung pakikisalamuha mo sa ibang tao. At yung respeto mo sa ibang tao. Kung sabihin ko sa'yo, tanongin mo, anong pangarap ko? Anong pangarap mo, Chef? Maging lawyer. Diba? Pilosopo kung sa ulo. Pilosopo tayo taga Bulacan, ha? Hindi, pilosopo ko. Sa akin, siguro kung naging lawyer ako, it's one of the successful din lawyer. Pero pwede. hindi ako dun sa isang maling lawyer. Tama. I don't like to be politician. I don't like to be like that. I hate that kind of. Kaya lang, feeling ko kung naging lawyer ka, baka hindi na kita kausap ngayon. Kasi alam ko, tuwid ka eh. Marami. Totoo yun. Siguro, but still, I'm still thankful na meron ako ngayon. Hindi ako nagpapayaman sa totoo lang. Tinayo namin ng culinary bistro kami mag-asawa is to give a job, opportunity, skills, and knowledge. Kasi asawa ko, agriculture graduate yan sa PSU. And then, nakilala ko siya sa Best Western. FMB, niligawan ko siya yan. Naging kami. Now, we have 2 kids. Sooner or later, we have a newborn baby. But the thing is, this is culinary bistro na bigay namin payback sa Puerto Princesa. Bigay kaming trabaho. Kasi bakit? Kulang eh. Tama. Kailangan ng mga taga rito. Kailangan siguro yung company namin to build opportunity. Tama. That opportunity, alam nyo, sa totoo lang, kayo mga kabataan, magtrabaho kayo sa amin, akala nyo malaking opportunity sa amin, mga gustong mag-apply at magtrabaho sa amin. Kasi you are in a good hands. Good mentor, good opportunity, and yung business namin is magagamit nyo for international also. Yan yung isang bagay. Magiging career path nyo rin tong aming ginagawa sa community mismo. Nakakatuwa kasi it's challenge here in Puerto Princesa. Sa hospitality, sa workers. I remember in Cebu, I work in Cebu. Dati wala mga big hotels dyan. Wala pa yung mga malalaking hotels. Hirap din sila sa skilled. Laging may umalis. May ka-apply ulit, palit-palit ng tao. Ang bilis Not only here, basta in the province also. In Manila kasi build skilled na yan. Imagine may mga magagaling na trainer dyan. Yes. So when Cebu also starting build the hotel, yung from Manila, na-hire doon sa Cebu, nati-train, kumukuha ng mentor, kumukuha ng training. So now, the Cebu is one of the best hospitality Tama. ng mga hospitality mismo because of the training. This is what I'm doing right now. Share my expertise in hospitality service and also giving a job. Take this advantage ninyo dapat. Tama. Well, actually, Chef, yan din yung ideology nung binuo ni Boss Omar yung The Puerto Podcast. It's very challenging. Lalo kasi, alam niyo na, sa equipment, hindi naman pwedeng bara-barabay. Pero yung ideology na, kasi we fell in love with Puerto na eh. We fell in love. Kasi kami, taga Manila kami. But, pareho tayo. Tama. Comeback ka boy. Alam mo yan. Ano ba meron dito? Bakit kailangan bumalik? Yun ang tanong ko sa Palawan. Sa Tama. Puerto. Ang gandang discussion din next time yan, ha? Diba? Pero going back nga, Chef, no? Nung itinayo namin yung The Puerto Podcast, alam namin challenging.
Pero isa lang yung, nasa isang bangka kami lahat eh. Isa lang yung gusto namin, to make Puerto Princesa great again by introducing yung mga maliliit na negosyante, yung mga bagong sibol na taste palette sa Palawan, tulad ng Puerto Princesa, tulad ng Italian cuisine. So, isang bangka tayo lahat. Pero yun nga iniisip ko rin, Chef, no? Ano meron sa Puerto? Now, going back this discussion. Alam ko nag-travel ka in different places around the world. How did it influence your cooking? Actually, nakapag-travel na ako sa iba't ibang bansa din. Nakapag-trabaho na rin ako. Alam niyo, bumalik pa rin ako ng Pilipinas. Kasi maganda ang Pilipinas. There are many opportunities. Yung mga natutunan kong skills, I can bring it here. Kasi ako isang chef mismo. Direct na walang specialty. Kasi pag nilagyan ko ng specialty, ang sarili ko, mangyayari sa'yo, stuck ka dun sa ganung specialty. So, ginawa ko, pinag-aralan ko bawat countries, cuisine. Kahit yung basic lang. Para maibenta ko yung sarili ko sa hotel. Kasi yun ang labanan eh. The more you skill, the more your knowledge about cooking, at least, maibibenta mo yung sarili mo. Tama po. Kaya naman ako nagpunta na ibang bansa din para pag-aralan ko naman din yung culture eh. Yung kultura, paano ginawa, at hindi apply mo lang din talaga sa sarili mo. Wala akong specialty. Wala kang specialty. But here in Puerto, Chef, no? Tingin mo how long pa bago natin ma-attain yung sinasabi nilang food tourism? It's a challenge, no? Madaming magtataas ng kilay. But the thing is, you know what? It's my suggestions and my opinion. This is my opinion. No? Maraming magtataas ng kilay. Sa akin dito, maraming magsasabi. But I respect these people. I respect those people na makakarinig nito. Kailangan ng Puerto Princesa is bring some people training, expertise, personnel, or bring some mentor na may inspire ang mga hotel and restaurant student, hospitality, yung mga may courses, HRM, yan. Bring these people kasi yun yung mga hilaw pa ang mind. Dalan mo ng inspiration na isang chef or isang F&B na magsasalita doon, experience kung paano sila naging successful. Kasi yan ang mindset ngayon ng tao, ng kabataan ngayon. Kailangan mo i-mold sila. Ngayon, matagal pa to. Lahat mahabang destination to. Alam mo kung ano yun? Kailangan maintindihan ng yung trabaho, yung passion nila doon. Nangyayari kasi sa experience namin 2 oras pang tatrabaho, hindi na pumasok eh. Minsan, experience namin sa tindahan namin napakahigpit namin. Hindi, kasi meron kaming siniset na standard. Yun ang tama. Which is tama, no? Discipline. Indiscipline. And Tama. pressure. Work. Sa hospitality ka, yun ang pressure. Kasi, marami sa tao, hindi mo alam kung ang mood yan, good or bad. Tama. Diba? Work under pressure, sabi nga nila. Chef. Pero, moving forward, Chef. Sa tingin mo, Chef, ano yung excited ka about the technology now? Paano mo na-incorporate ito sa culinary mo? And for instance, yung mga sinasabi nilang sustainability, zero waste. Okay. Yan. Paano pumapasok yan sa culinary? Kasi, what we are doing right now, yung sustainability at saka zero waste, dun sa work ko sa Manila sa Vikings, I work in Vikings in Mega Mall. Kumakain ako dyan, ha, Chef? Naging guidelines namin sa Vikings is, at pinush ko ang ganong system mismo, zero waste. Makikita mo sa Vikings, unti-mong tinik na dun sa buffet. Unti-mong balat na dun sa buffet. Kasi bakit? Mapapakinabangan pa yun Makakain ng tao yun. In a proper way of cooking and flavors mismo. Tama. Ngayon, sa amin, in-apply ko yan dito. Sustainability sa amin.
Stability namin is yung supplies, Mhm. local. Mhm. And then, sustain ba yung aming produkto na mabibili sa lahat? Tama. Yung waste namin, hanggat maaari ayaw namin magtapon. Wala kaming tinatapon na anong kaning baboy. Hindi masyado madami. Hindi yun. Ang ginagawa namin, yung mga buto, ginagawa namin soup. Soup, yun. Tama. Diba? Stock. Yung balat ng isda, instead na itapon namin, ginagawa namin stock din. Mhm. Yung mga buto ng isda, ginagawa rin namin na pampalasa, umami. Yun, kasi kailangan mo kasi yun eh. Para at least matulungan mo yung environment din. Yun din yung isa na gain din namin na yung culinary bistro tsaka yung kantina and Luis na wala kaming masyadong waste. Tama. Ang ano lang namin doon is talaga, iniwasan ko rin din talaga yung gumamit ng plastic as soon as possible. And also yung mga take-out boxes. Pero of course, we are running a business, hindi mawawala yun. But, kailangan namin, minimal na lang yung paggamit. I work in Club Paradise. Club Paradise also, now is Discovery Coron. Ano yan? One of the best sustainability and environmental and zero waste kami doon. At naging part ako doon mismo at magaling yung mentor namin doon at magaling yung GM namin doon. Ang dami ako natutunan doon sa islang yun na hindi ko natutunan sa ibang napagtrabaho ko sa isla. Naintindihan ko yung kahalagahan ng bawat binibili ng isang business at Tama. yung itatapon mo na sayang na pwede naman palang pakinabangan. Yun yung isang bagay na nagiging goal din namin mismo. Kahit pumunta kayo doon sa restaurant namin, kahit pumunta kayo doon, pagyayabang ko yun. Sustainability and zero waste din kami kahit paano. Hindi, tsaka ang hindi alam ng iba, minsan nasa kaliskis yung lasa ng isda, no? Pag tinanggal mo, Yes. pag ginawa mong fish stock, tsaka yung buto ng isda. Oh. Doon naman talaga nagsimula ang foundation ng ng cooking eh. Mhm. Hindi ka makakuha ng bulalo kung hindi yung may buto na pinakuluan na matagal, di ba? Tama. Pero, yun nga, chef. Sa tingin mo, ano yung eto, medyo lighter na tayo, sa lighter part na tayo. Anong pinakamagandang feedback ang na-receive mo sa isang diner? Ang makikita nyo lahat yan doon sa TripAdvisory tsaka sa Google. How are very confident, consistent kami sa review. Ang pinakamagandang nakuha namin sa review, thank you for your service and your food. This is the first time I have a taste in Puerto Princesa. Your food is great and I have a choice already to dine. Oh, ganda na. Because that person, it's been already here 25 years. Oh, wow. A foreigner, and then they bring us the foreigner also in our property. And sa local, ang lagi sabi sa amin is, local Palawenyo, ay salamat, meron ng bago at nakatikim din ng iba. Tama. Sabihin ko man ito dan Luzon, Visayas, Mindanao, they have distinct food. Tama. Mayroon silang identity, Yes, sariling taste, kultura. kultura. Pag pumunta ka ng Baguio, ano meron? May pasalubong. Pumunta ka ng Upper North pa, and then in Visayas, anong meron, anong dadalin mo pag uwi mo ng Manila, you from Visayas? Whatever part in Visayas, anong dadalin mo pasalubong? Danggit? Meron Doon ba yung dito danggit? eh. Ano Meron bagay? dito. Pastil? Ha? Tuba? Hindi, pagkain, delicacy nila. Delicacy. Na sila mismo gumawa. Ano, chef? Medyo na-choke mo ako ng konti dyan. Sige. Cebu, lechon. Tama, Cebu lechon, tama. Lechon. Yung mga dry mango nila. Meron sila. Meron din tayo dito. Pero the thing is, meron sila yung mga sa Bacolod. Ano ba meron sa Bacolod? Yung Napoleon na dessert, di ba? Meron sila. Sa Mindanao, meron ka, tuna. Whatever it takes. O kung ano yung durian o whatever. Meron silang identity ng mga pagkain. Tama, diba? Yung iyaw-iyaw sa ano. Meron din tayo dito sa Palawan. Pero the thing is, anong meron ang Palawan? Ano yung signature dish na babalik-balikan dito?
Huwag mo sabihin danggit. Kasi maraming danggit. Tama, totoo yun. Masarap ang danggit sa Puerto Princesa at saka sa Palawan. Kasoy, okay din, dito, oo. marami dito. Gaganda ng size pa niyan, ha? Pero Gaganda yung ng size. you can bring to your house in Manila. Tama. Ano yung meron? Tapos ano yung babalik-balikan mo sa Puerto Princesa na kakainan mo? Yaan yung isang bagay na gagawin ko na I will create, which is not only the culinary bistro, not in Luis. Luis is international Italian. Cantina Los Puerto is Spanish-Filipino. I think that place, they will be the destination also of food na meron lang kaming meron neto. At yan yung igagawin ko mismo, landmark mismo dito sa Puerto Princesa na babalik-balikan nila. Actually, Soon yan. will be. I will creating mo. But I made one also, yung Candes. Sa Club Paradise, sa Discovery Coron, kinapi ko yun sa Bacolod na kansi at saka Iloilo. Kansi, okay. Yung kansi. Meron distinct dito sa Palawan na meron sa Mindoro sa Batangas na tinatawag nilang Candes. Para siyang batuan. Pero ito'y dry. Yun yung ginawa kong kansi. Ang tawag ko doon Candes. This one is very distinct flavor. May sarili mo ng touch yan, chef. Of course. Oo. When you go to Coron, still there. Sa Club Paradise. Yun, gusto ko i-bring it here. Mahirap hanapin dito sa Puerto Princesa yun. At meron lang yun talaga sa Coron tsaka sa El Nido. But I'm still looking for that Candes. Kung meron sa inyo, meron nakakala na bilya ng Candes dito na dry mismo. Ginagawa kong candy yun. Ginagawa kong soup. Ginagawa ko. Maraming gawin doon. Pwedeng gawin. Ginawa ko rin siyang ice cream. So the thing is, if somebody have the Candes, saan mabibili, I will do it traditional Palawenyo Candes version. Yun ang maganda. Pupuntahan nila. Oo. Hindi, tsaka sa pagstay namin sa Puerto, we traveled Palawan na rin. Ang daming masasarap na pagkain talaga na, lalo na yung mga kuyunon dish. May mga kuyunon dish silang tinatawag. Nakatikim na kami one time ni Kuya Marvin. Ang sarap. Anong dish yun? Hindi, ang hirap kasi bigkasin, medyo nawala na rin sa utak ko. Pero ang sarap nung kuyunon dish na yun. Sabi ko kakaiba to ha. Sabi niya ano yan, local yan. Yung panlasa niyan local. It's from Kuyo. Yeah, that's the one we need to promote. Kasi yan ang hanapin, yung pupuntahan. Kaya yung dapat nang gawin natin, I call all the chef. Let's have collaboration together. Let's bring Puerto Princesa in Palawan as one of the best, one of the destination food dapat mangyari. So, yan ang gusto kong mangyari dito. I think the mayors and also the local LGUs and the governor, they will support naman siguro if all the chef are collaboration this one to lift the food about maraming magagaling ditong kusinero, marami ring ingredients na local na pwede nating i-develop. Tsaka culturally rooted siya. Yes, yun talagang sasabihin mong pag itong kinain mo, Palawenyo ka. Palawenyo yan. Palawenyo. Yun yung dapat, ito galing ng Palawan. Wala sa ibang lugar dito. Meron man, pero ito may distinct flavor. Kung adobo man siya, ito ibang version naman siya. Tama. Hindi kasi tingin ko chef di ba? Correct me if I'm wrong Yung bang lupa, yung temperature, may kinalaman yan kung locally produced yung binibili mong... Actually, alam mo dito, i-discover lang talaga yung mga indigenous people, yung 7 or 6 dito. Minsan tanongin nila paano kayo nagluluto ng pagkain ninyo? Saan nyo kinukuha yan? Dapat, yun ang alamin. Ako, I found out already. But the thing is, I will still develop and asking already do sa mga indigenous people mismo ng mga native people na bring us, gawin namin ng pagkain. Tama. Buhayin natin yung kultura ninyo. Tama. Bubuhayin ko kultura ng mga taong yan. Bigyan nyo lang sa akin, aayusin ko. And then, masasabi ko,
Ito, gawa ng Palawan. Tama. Yun. Meron ako isang tanong, chef, sa'yo. Kung meron kang isang taong gusto maka-dinner, dead or alive, sino ito at anong iluluto mo? Ako, sa totoo lang, nanay ko. We have been a big challenge, me and my mom. Kung hindi rin din sa nanay ko rin, hindi ako magiging ganito. Kung hindi ako naging rebelde sa nanay ko, hindi ako magiging successful. I mean, kung kami magdi-dinner ng nanay ko, isa sa paborito niya na niluluto niya, menudo. No. My mom is a very, very good in menudo. Very good Kami cook. magkakain kami ulit ng nanay ko, yung luto niya at gagawin ko yun sa harap niya. Kung buhay lang nanay ko, I think my mom alive, siguro, at yung lahat ng pinagagawa kong mali, at saka inayos ko yung sarili ko, yung pagkakamali ko, inayos ko. And kung buhay man siya, nakita niya ako naging successful na restaurant. I think my mom tell me, you're not black. You are Not the black sheep. Yeah, tama. Diba? Meron ka palang tinatago. And then I will proud of you. Yung kumbaga, hinanap mo lang yung sarili mo. Yes. Yun yung dapat hanapin ng mga tao kung anong gusto mong maging. Hindi pwedeng diktahan ka kahit sino kung ito dapat mong gawin. Tama. Oo, tama. So, chef, mahirap man putulin yung usapan natin. Ang ganda eh. Ang dami ko natutunan personally sa deeper than akala ko pag-uusapan natin food lang pero na-relate natin sa life. No, it's alam mo direct. On the table. Conversation is food and other magandang pag-usapan ng pagkain at napupunta sa ibang topic. Tama. Yan yung mga ganun bagay. Bakit? Ang buhay mo ay parang pagkain. Masalamuot pero minsan masarap, minsan hindi. Yun. Diba? Ang ganda nun Diba? Medyo may kalaliman yun Diba? Pero quick round tayo, chef. Quick round. Favorite dessert? I don't like sweets but for me is simple lang turon. Anong isang ingredient na hindi mo kayang mawala sa kitchen mo? Asin. Most underrated food? Yung minamagic, yung maraming cheche bureche, straightforward lang tayo. Kaya yan puto lang. Huwag mo nang lagyan ng kahit ano. Diba? Huwag na mekos-mekos. Pero sasabihin ko sa'yo, ako, kusinero ako. Pero sirang-sira ako sa dinuguan. Mahina ka Meron pala. akong weakness, yung dinuguan. Laging nabubuo. Ewan ko hindi. Sabi ko, lintik na yan. Tanggalin na nga yan. Ayoko matutunan yan. Until now, 23 years, hindi ako nagluluto dinuguan. Ayaw mo talaga? Hindi. Ilang nemesis mo? Hindi ko magawa eh. Nabubuo yung dugo? Nabubuo yung dugo. Kahit tinatry ko ng tinatry, sige, tinuturuan na ako ng mga magagaling. Pagdating ko sa bahay, punyemas, ba't ba ganito lagi ito? Tingin-tingin na nga ito. Diba? So, chef, actually, where can we find your restaurant? Our restaurant is located in Rizal Avenue, nearby Capitolio. Going straight, Old Airport, but this one in front of Ivy Wall Best Western. And our restaurant's located that area in on beside of Best Western. So please, I will invite to everybody Yes. to try also our food. And exciting because we are soon creating more dishes, more creative, more passion, more love, and then I will guarantee with all people locally and internationally, we using fresh ingredients, local we and tried farms, it, yeah. and also support our local business here in Puerto Princesa. We are helping each other. I'm always open for collaborations. If you need any questions, let me know. Come and visit me or DM me. My Facebook is open already. Welcome also the criticism. Yes, Yung yes. mga basher. It's okay. It's fine with me. But for me, I don't give a F. But for me, I want to help Puerto Princesa being creative, to motivate for the young ones and also the entrepreneur. I want to share my skills. We cannot do this without
Without the support. helping each other. Yes, tama. The community and LGUs. I'm here already to help and willing to help to anyone else dito sa Puerto. And then, thank you, Direk. Thank you sa The Puerto Podcast. But it's more exciting coming soon. Yes. Because meron tayong pinaplano. Chef, hindi pa natin pwede sa kanilang i-divulge. Pero may pinaplano tayo, no? Yeah, Ang ganda nito. It's exciting. It's all about food. We don't do politics. We hate that one. Yes, sir. Na makikita ninyo how we naughty in the kitchen. Yes, sir. How we our experience to other chef, our colleagues. How we manipulate to our guests. Yes. And how to selling. And not only that, puro kataratador, but the thing is, I will inspire you also some people na in the business side about hospitality Yan. and also catering. Plays a big role, no? Oo. Hospitality. Kailangan natin yun. Those are one willing to open a business. We are open also for consultancy, development food, concept. Culinary Bistro is a big, a small corporation, but they are very big knowledge and skills for opportunity who wants to become an entrepreneur. Tama. Yan, ang ganda nun, ha? Well, actually, with that, Chef, let me end this session by saying, yung sound stomach is a sound mind. No? Pero pag gutom ka, Kaya nga, kapag gutom ka, hindi ka makapag-isip ng ano no? So yun, thank you, Chef. So yun, follow niyo yung Facebook ni Chef at saka yung, actually, lalabas naman dito yung Facebook ni Chef. So if you have any questions, tandaan natin na lahat tayo dito sa Puerto, we have to support one another. yes. Kasi ito lang yung talagang bloodline natin lahat. Yung magkaisa tayo towards one goal. So with that, thank you. And this is Ben again from Puerto Podcast, the conversations that move the city forward. Thank you, Chef. Thank you. All right. Yo.